Okay, welcome back po sa Coach Haji Vlog mga kapatid. Good morning po sa lahat. Sa bansang Pilipinas ay mag-aalas 7 na po. Quarter to 7 dito sa umagang ito dito sa aming bansa, sa ating bansa. Sa iba't ibang uri ng dako, kung mayroon mang tanghali o gabi, magandang tanghali po at magandang gabi. God bless po sa inyong lahat at salamat sa mga nakaka-appreciate ng ating ginagawa. Thank you sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po, masaya na po tayo dun. At share, salamat po. Buong puso po ako nagpapasalamat. Okay, ang tatalakayan po natin ngayon, isang uring talakay lang mga kapatid. Dito tayo sa kwan. Pakita ko lang yung location ha. Ayan, yung location, maganda location. Yan. Alright. Yan. Okay. By the way nga pala, sinashoutout ko po si Kuan, kusinerong artist Noli Pangilinan, bro. At sa aking matagal ko nakasama rin, bro, kapatid, utol, brother Ace Guarinya ng Batasan Hills. Thank you. God bless po. Lalo ka nawang gabayan at lalong higit umunlad pa yung mga ginagawa mo para alam ko naman pong malaki ang puso mo sa isang parte na marami ka natutulungan. Okay? Sana pagpalain ka pa po ng Ama upang marami ka pa matulungan. Okay? Donsky Malo Dickinson ng Qatar. Thank you. Susor Malo, thank you. Sa iba't ibang kwan, di ko na sa ulo yung naisulat ko, nakalimutan kong dalhin. Sa Kuwait, yan, ganyan. Sa inaabot ng programa ito, maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Sana pagpalain po tayo ng ating Amang lumikas sa atin. Okay? At sa ating bansang Pilipinas, nawa, maayos na po. Okay? Na, sa aking obserbasyon, ito ang tatalakayin natin. Unti-unting namumulat na po ang sambayan ng Pilipino. Bagamat, di ba, hindi natin nais na magkaroon ng ano pa mang bagay na ikalulugmok ng ating bayan. Pero bilang mamamayang Pilipino, sa mga issue na nakikita natin na legit naman at saka mabibigat na issue, lalong higit doon sa drugs na kinapapalooban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na kasama ng kanyang may bahay at kanyang mga anak na nasabi rin na gumagamit din, hindi pangkaraniwang issue po ito mga kapatid, di ba? Hindi pangkaraniwan. Bakit hindi niya ma-address o bakit hindi niya wala siyang ibinibigay na ganyan? Nananahimik na bagamat milyon ng nananawagan na mag-drug test ng follicle hair sa panawagan din, pero hindi pinapansin mga kapatid, di ba? Ang tanong, bakit hindi ina-address, di ba? Ang tanong, mabigat na tanong po yan eh. Bakit hindi na? At hanggang sa ngayon, di ba? Kibit balikat at nananahimik. Ito ba yung uri ng ating gobyerno na sa panawagan at sa mga bagay na gustong kahilingan hindi pinapansin? Diba? Hindi nakikinig, nagbibingi-bingihan, ba? Okay lang 'yan, ganyan, para bang sa sobrang katahimikan di ba? Yung pagiging tahimik po kasi sa sobrang katahimikan nagiging, di ba? Alam niyo naman po 'yun eh. Siguro, di ba, may mga bagay po kasi na ang akala nila, di ba, noon, ang publicity daw kasi, bad or good publicity, di ba? Pero sa ngayon, hindi na po yan, di ba? Kasi malawak ang social media na inaabot. Malawak ang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakauri ng sambayan Pilipino na talagang nandun sa babang-baba. Napipick up na po nila yan. Bakit? Sa lawak ng social media. Pero ba't hindi na-address yung mga ganyang situation ng BBM na yan o ng First Family? Kasi questionable mga kapatid eh. Questionable ang kanyang kalusugan.
Alam niyo po ba, di ba? Marami, may mga doktor naman dyan, alam naman nila na kapag ikaw lulong sa ipinagbabawal na gamot, bahagi na yan ng iyong kalusugan. Ibig sabihin, bilang Pangulo, dapat, di ba, yung kanyang kalusugan, fit o kayang tinatawag na tama. Bakit? May mga desisyon na dapat gawin na kapag ang kalusugan mo ay sablay, sasablay din yung mga desisyon mo, di ba? Iyon ang gusto nating ipaabot sa kanya na dapat i-address niya po yan. Marami po nananawagan na Marami. Hindi niya po ina-address yan. Nananahimik siya. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Di ba? At kita naman natin yung kanyang mga galaw at kanyang pananalita, di ba? Questionable talaga. Kaya sa panahon ngayon, dati, nung mga nakalipas na mga buwan o makalipas na hindi gaanong binibigyan ng pansin ng sambayan ng Pilipino. Pero napapansin natin ngayon mga kapatid, lumalawak na po talaga ang kanilang pangunawa, lumalawak na ang kanilang mga tanong, lumalawak na ang kanilang partisipasyon, lalong higit, di ba? Ganyan, may nangyari pa sa KOJC, di ba? Yun yung napapansin natin na nagtitrigger na talaga doon sa mga sambayan ng Pilipino. Bakit? Di ba? Mga sablay ito nga sinasabi ko mga kapatid, sablay yung mga desisyon. Sablay yung mga ginagawa. Imagine mo, di ba? Saan ka naman nakakita? Ngayon lang talaga experience buong buhay natin. Ngayon ka lang nakakita, di ba? Ng warrant of arrest, pero hindi na umalis. Di ba? May ganun ho ba yun, di ba? Di ba? Sa role of law, di ba? Sabi nga, hindi naman tayo abogado Kapag na-serve mo na po yan, yung warrant of arrest na yan, alam naman, manatili ka dyan kung hindi mo nakita, di ba? Pero bakit nangyari? Kasi nga, yung mga desisyon at mga ginagawa ay sablay. Di ba? Kahit labag sa batas, ginagawa na. Ibig sabihin, doon nagmumula yung mga tinatawag na atas ng namumuno sa atin ng mga wala sa hustong pag-iisip, yung mga utos, di ba? Nagbigay na ng tinatawag na temporary protection order ang Korte ng Davao, pero hindi sinunod, di ba? Hindi nyo napansin mga kapatid yung mga ganyang kaganapan. Dahil kung ikaw masunurin o alam mo ang batas, alam mo yung mga bagay na ginagawa, nagbigay ng order, dapat, di ba, alisin yung mga barricade. Dapat sumusunod sa atas ng korte. Di ba? Pero ba't hindi sinunod? O di ba? Anong ibig sabihin? Doon ulit, babalik ulit tayo doon sa mga desisyon na sablay. Di ba? Ang hirap tingnan, ang hirap unawain kung bakit nangyayari ito. Dahil doon nga sa kanyang kalusugan, di ba? Hindi naman gagalaw at gagalaw yung mga yan ng ganun-ganon, nang walang, di ba? Sila nagmamando niyan sa DILG. Siyempre, sino bang may hawak ng DILG? Commanding, di ba? Ang Pangulo, di ba? Hindi pwedeng isang tabi niya yan Hindi pwedeng sila lang ang gumagawa niya kasi ngayon para bang idililis na balos na wala daw kinalaman ang Malacanang. Ano nangyayari na sa ating bansang Pilipinas? Yung ganyang kalawak o buong mundo na ang nakakaalam ng pangyayari tapos walang alam ang Malacanang sa ganitong sitwasyon, di ba? Anong uri ng pamamahala na mayroong ganyan, di ba? Kung hindi mo alam ang nasa baba o hindi mo alam ang kaganapan, di ba? Ibig sabihin, di ba? Talagang sablay yung mga desisyon, di ba? Tapos nag-interview sa kanya, in-interview on the spot o tinatawag na ambush interview, di ba? Doon mo nakita mga kapatid. Hindi nyo nakikita yung mga senaryo o hindi nakikita yung mga tinatawag na kaganapan tungkol sa kanya. Walang baril na ipinapasok o wala daw ni isa, walang bit-bit na baril ang kapulisan ng pumasok niya, di ba? Sablay na naman. Sa KOJC, di ba? Sablay na naman, di ba? Anong human right daw ang issue? Wala naman daw na ano yung mga pinagpapalo, mga pinagkakalad ka, di ba? Human rights yan. Violation yan, di ba? Sablay na naman, di ba? Sablay na naman sa interview na yon, sinungaling na naman. Ni isang baril daw.
Bukod tangi ikaw na lang ang hindi nakakaalam, di ba? Mula sa pinakasulok-sulok na pinakabababa na nandoon sa parte, alam na nakita may dalang baril, nagkaganyanan pa nga, di ba? Tapos si Torre, may bit-bit sa likod, mayroon pa sa gilid. Hindi ba baril yun? Oh, sino napahiya dyan? O sablay na naman siya dyan. Hindi nyo napansin mga kapatid. Kapag ganyan ang namumuno, di ba? Walang hahantungan ng ating bansang Pilipinas. Bakit? Ay, may issue nga po sa kanyang kalusugan. Iyan yung isa sa mga dapat nating resolbahin. Eh, ba't di siya magpa-drug test dyan? Para magkaintindihan na, di ba? Para yung mga dapat na sagutin, isagutin. Hindi yun nananahimik. Hindi pwede yan. Diba? Nung ikaw, nangangampanya, nung kayo'y nangangampanya, kung ano-ano mga nagsasabi nyo, di ba? Makikinig kami. Di ba? Oh, nung ngayon, di ba? Tinatanong ka, china-challenge ka, wala kang sagot, hindi mo ina-address. Anong ibig sabihin yun? Di ba pagtataksil yan sa bayan? Pagtataksil doon sa mga mamamayang Pilipino na nagtiwala sa'yo, di ba? Ay malinaw po yan na pagtataksil sa bayan, di ba? Pinagtaksilan mo ang sambayan ng Pilipino. Mabigat po yan. Bakit hindi gumagalaw? Bakit hanggang ngayon, di ba? Parang tinitingnan, inoobserbahan ng sambayan ng Pilipino. Dahil siyempre marami nang nangyari noon pa. Mga kodi-kodita na yan, di ba? Ayaw na rin ng mga Pilipino ng ganun. Mahirap na. O lugmok ang sambayan ng Pilipino, ang bansa Pilipino sa mga ganung kaganapan. Pero mga kapatid, lagi natin tatandaan, magkakaiba ng uri ng issue noon. Ngayon, mabigat ang issue. Karapatan mo, sinasaula. Karapatan mo, nilalapastangan, di ba? O mabigat po yan. Unang-una, itinuring, di ba? Tapos gumagamit na pinagbabawal ng gamot. O, para mapatunayan mo na hindi totoo yung mga paratang, pero authenticated naman yan. Yung video na nilabas nila. Oh, paano mo pa susubalian yan? Oh, ibig sabihin, mag-undergo ka lang, di ba? Para mapawi na umaalis yung mga isipin ng sambayan ng Pilipino na ikay talagang addict, di ba? Sa pamamagitan ng follicle hair test, di ba? Follicle test na isasagawa sa'yo. Yun. Kung ano maging resulta doon, dalawang klase lang mga kapatid. Negative at saka positive. Diba? Tanggapin natin. O aminin mo. Kung maging positibo. Diba? Kung negatibo naman, isalaksak natin sa kanilang mga ngalangalan na ito, negatibo. O di natapos yung issue. Hindi matatapos ang issue hanggat hindi mo ina-address. Maniwala ka po. Hanggat hindi mo ina-address, hindi matatapos ang issue. Kakalkalin at kakalkalin ang iyong liderato sa mga ganong issue. Bakit? Iyon ang bahagi ng mga estratehiya para sumama ka. Diba? Iyon ang mabigat doon. Dapat nakikinig, di ba? Dapat yung mga bagay na ginagawa ay nakaayos, nakaayon, nakama. Pero kapag may questionable sa iyong kaisipan bilang gumagamit na pinagbabawal na gamot, malaking question po yun. Bakit? Isa ka sa mga namumuno, ikaw yung ama ng Pilipinas, tapos ikaw gumagamit. Kaya mabigat po yun mga kapatid. Mabigat na akusasyon, hindi akusasyon na may katotohanan na eh. Bakit? Ay, authenticated yung video. Oh. May eyewitness na direktang nakakita, si Miss Cathy Binag. Paano mo, di ba? Paano mo yan pasusubalian? Eh di gumawa ka ng paraan. Magpa-drug test ka. Yun ang pinakamabisang para matuldukan yung mga issue na yan. Di ba? Sa ngayon, nakikita natin, unti-unti nang nauunawaan ng sambayan ng Pilipino yung mga ipinaglalaban o mga issue na ibinabato sa administrasyon na to. Unti-unti nang nakikita yung paglabas ng mga tao. Lagi niyong tatandaan mga kapatid, hindi naman nagsimula sa marami kaagad eh, diba? Nagsimula rin naman nung kami
EDSA Uno, di ba? Pinagtiyagaan, di ba? Pinagtiyagaan. Ang payo ko lang talaga sa mga KOGC member, okay po, makinig po kayo. Payo ko lang sa inyo po. Kasi nag-experience na po namin yan. Nag-experience na po yan ang sambayan ng Pilipino sa EDSA Uno, di ba? Sa mga pulis na nandyan, yun nga, nakikita ko, kuwan na siya. Nagiging parang nire-reverse psychology na yung nangyayari. Hindi na pino-provoke ng mga member o ng pulis o ng member ng KOJC. Tama po yun eh. Sa mga kapulisan natin, pakitaan natin ang magandang asal. Alam ko naman magaganda naman yung asal lang sa member ng KOJC. Katunayan nga, pinapakain pa nila yung mga pulis, di ba? Inaasikaso nila. Yun ang isa sa pinakamagandang pamamaraan. Huwag natin silang kunin. Pag may maling ginawa, ipaliwanag lang natin ng mahinahon, di ba? Nakita ko, nagbabago na po eh. Nagbabago na yung sistema. Dahil unang-una, sige nga naman, nung panahon kasi namin sa EDSA Uno, nung panahon na nagsisimula pa lang yung mga rally-rally na yan, talagang masalimuot, magulo, lalo dyan sa may Mindiola, magulo talaga. Sobrang gulo, nagbabato ng molotov, tapos bato kung ano-ano, binabato ng mga nagpo-protesta, yung mga ating mga kapulisan na may kuwan. Magulo talaga. Pero yung bandang huli, siguro napangunawaan nila na bakit kailangan natin silang, di ba, i-provoke, di ba? Ginawa, di ba? Ni-reverse. Yung mga nakabalandra, yung mga nakabarricade ng mga pulis na hinaharangan yung mga nagpo-protesta, pinagbibigyan ng mga, naalala ko talaga, sobrang naalala ko, pinagbibigyan ng tigiis ng rosas. Naantig sila doon, di ba? Yun isa sa mga gusto kong, yun ang gusto i-apply natin sa mga ganong situation. Sa ngayon, nakikita natin yung dyan sa Davao, bagamat nung first, second na kuan, talaga may komosyon, di ba? Mainit yung komosyon. Pero ngayon, nakikita ko, nare-reverse, binibigyan na nila ng pagkain kasi gutom din yung mga pulis. Binibigyan ng atensyon ng mga member ng KOJC. Nung nakaraan, nakita binigyan nila ng mga burgers, di ba? Para nung una hindi pa tinatanggap pero nawala na, di ba? Yun ang isa sa pinakamagagandang pamamaraan. Bakit? Mauunawaan at sino nga naman ang hindi mahaantig sa ganung mga sitwasyon? Itinulak mo na, pinalo mo na, pero iginanti sa'yo. Ganun naman talaga, di ba? Ganun sa salita ng Diyos, di ba? Sabi nga, pag binato ka ng bato, wag mong batuhin na, di ba? Batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, tapatan mo ng kabutihan. Yun ang gawin nyo, mga kapatid. Di ba? Yun ang gawin nyo. Yung ginagawa sa inyo na hindi maganda, kalitan mo, di ba? Alam ko naman na alam nyo yan. Pero ang kagandahan ngayon, nagiging kuwan. Kaya lang, may mga area pa rin sila na inuukupa at kinuha ng mga. Alam mo mga kapatid, itong mga, ang sabi nila, mga minero na yung kinuha eh. Yung sa may Camp Diwalwal, ano ba yun? Nakasintunog ng diwata. Di ba? Mga minero. Ano ibig, yung mga naguhukay dyan, di ba? Iyan nga yung sinasabi natin mga kapatid, na sinasabi ni Kati Binag, di ba? Ito, Miss Kati Binag, shout out, thank you, God bless po sa iyo. At ingat po kayo lagi. Yung sinasabi niya, hindi ko malimot-limutan, yung abnormal ginagawang normal. Di ba? Yung normal ginagawang abnormal. Ganon yung kasalukuyang administration na to. Di ba? Ginagawa na nilang normal na yung abnormal. Kaya wag natin payagan yung mga ganung bagay, mga kapatid. Na alam naman natin mali-mali, di ba? Yun ang bagay natin dapat lagi nating isa-isip natin. Kaya nakakatuwa dahil itong kagabi itong sa may Liwasang Bonifacio, triple na po siya. Nagtitriple na po yung tao. Nakikita na natin yung awareness ng mga tao. Nauunawaan na nila kung ano ang mga issue. Kasi nga naipaliwanag na natatakil dyan sa kaganapan na yan. Kaya napapanood nila. Ibig sabihin na natatanggap nila, nga no, di ba? Maling-mali nga naman, di ba? Kaya mahalaga rin yung talaga yung ganyang mga
ginagawa diyan sa kanya yan, sa may Liwasang Bonifacio, malaking bagay yung bakit nagiging awareness yung mga tao. Kaya, yung dating nagtriple na. Yan. Yan, may natawagan sila ng pansin. Ang administrasyon yan, base doon sa sinabi, sa nagsalita doon, nagkaroon ng emergency meeting, di ba? Siguro sa DILG yan, o sa kasama daw yan siguro, nakasama yung mga anong dapat gawin. Ang nakakalungkot lang mga kapatid, hindi ko alam kung totoo, allegedly, hindi ko lang alam. Pero sila, sinasabi nila, parang ganun ang plano. Na kapag dumami daw yung tao dyan sa Liwasang Bonifacio, ay lalasunin. Ewan ko, di ba? Ewan ko kung anong klaseng utak yan. Tingnan mo mga kapatid, lalasunin daw yung mga pupunta dyan. Di ko alam kung totoo. Kasi sila nagpasabog niyan, di ba? Sila yung may mga intel dyan. Tayo napanood lang natin. Tingnan nyo mga kapatid kung anong klaseng pag-iisip mayroon, di ba? Oh. Mga estratehiya na talagang hindi pang normal. Ano, tama si Miss Cathy Binag, di ba? Oh. Yung normal gagawin nilang abnormal, yung abnormal gagawin nilang normal. Tamang pag-iisip ba yan? Nalalasunin mo yung mga taong pupunta diyan? Kung totoo nga, tatanong tayo, pero sila nagsabi yan, di ba? In-announce nila yun dyan sa kaganapan sa Liwasang Bonifacio. Nagkaroon ng meeting, nagkaroon ng emergency meeting. Isa sa mga umatin daw dyan, kung totoo isa sa mga umatin dyan, yung ating kagalang-galang na, di ba? Dyan sa house, yung namumuno dyan. Isa sa mga mini-mention nila na umatin. Tingnan mo, di ba? Kaya sana mga kapatid, pag-isipan natin mabuti yan. Sana maging aware na rin po kayo. Sana makita nyo rin yung mali. Dapat makita nyo rin yung mali mga ginagawa. Imagine mo, pupunta ka lang sa kaganapan dyan. Ang plano, di ba? Diba? Yung mga pagkain nata, doon, ilalaso. Tingnan mo kung gaano ka barbaric ang kaisipan, di ba? Mga barbarian kaisipan, di ba? O kabangagan, sa madaling salita, kabangagang kaisipan. Nasa tinong pag-iisip pa ba yan? Hindi mga ganyan. Hindi gumawa ng tinatawag na pamamaraan, makipagnegosasyon, makipag-usap, gawa ng paraan. Ito yung mga issue, sagutin nyo, di ba? Ito yung mga issue dapat i-address. Hindi yung nasa isip nyo kagad, lasunin, di ba? Kaya hindi, sana naman makita nyo mga kapatid, sana makita nyo na talaga. Sana panahon na para makita rin namin. Magsalita po kayo, di ba? Sa isang parte, nagiging ambag nyo na rin po yun, di ba? Ipakita nyo yung mali, di ba? Ipakita nyo bilang mamamayan. Kasi ang nangyayari, ang nakikita ko, parang natatakot, di ba? Takot. Ako, tao lang tayo, di ba? Mayroon tayong takot. Normal na po sa isang tao yan. Normal na po yung takot. Bakit? Kung hindi ka tao, kung wala kang takot, hindi ka tao niyan. Hindi ka normal. Hindi ka naman tao Kaya dadapuan ka ba ng takot? Bilang tao, talagang normal lang na magkaroon ka ng takot. Pero ako hindi ako Sa parte na yan, ang lagi kong katuwiran. Ito nga, sinasaway ako ng mga anak ko Ba't kailangan daw ganyan, ganyan? Sabi ko, hindi Karapatan ko to bilang mamamayan na magsalita. Bakit? Tayo lang naman naghalal sa kanila. Di ba? Kung ituri nga, di ba, nung panahon nung Noynoy tayo ang boss nila. Ba't hindi ako magsasalita? Na alam kong mali. Kung tungkol naman sa takot, mga kapatid, may takot naman tayo. Di ba? May takot naman tayo. Pero lagi kong sinasabi, kapag oras mo na, hindi mo na kailangan pang yan mababawi. Bakit? Ang taas lang ang nakakaalam kung oras at oras mo na. Diba? Kaya ako, diba? Tatakot, pero ano pa nga naman ikatatakot ko, diba? Naging bahagi na rin ako ng EDSA 1, diba? Meron pang EDSA 2 yan At naalala nyo, mayroon pang EDSA 3 yan. Baka hindi nyo naaalala, may EDSA 3 yan. Hindi lang nagkaroon ng negosasyon dyan. Baka hindi nyo alam, nagkaroon ng negosasyon yung EDSA 3.
Panahon ni Gloria, nagkaroon ng negosasyon yan, kaya natigil yan. Hindi natuloy yan. Ayaw ko na mag-mission sa ganyang situation. Naging bahagi tayo dyan, mga kapatid. Naging bahagi tayo ng ganyang mga laban. Kaya kung ako, sasabihin nyo, natatakot, normal naman yan. Pero yung pigilin nyo ako magsalita, pigilin nyo ako na alam kong mali, hindi nyo pwedeng gawin sa akin yan. Di, nasa sa inyo naman yan. Karapatan nyo naman yan. Sige. Tatanggapin ko naman yan Kota na naman ako, mga kapatid 2 lang naman yung anak ko. At napatapos ko na rin sa kanilang pag-aaral. Ay may kanya-kanya na silang kung tinatawag na. Bagamat wala pang asawa, pero may kanya-kanya naman silang mga, di ba? Tapos yan, yung 2 kong anak na yan. Kota na ako, mga kapatid. Kung ano pa man ang mangyari, o ano pa man, pag-initan, o ano pa man, nakahanda naman ako Siguro, yun na yung oras ko, di ba? Yun na yung oras ko. Pero yung hindi ako magsalita sa isang parte na alam kong mali, hindi ko gagawin yun. Hindi ko pwedeng gawin yun. Pag mali, gagawa at gagawa. Sabi nga, di ba, minsan ka lang mabuhay sa mundong ito, gumawa ka na ng mabuti. Di ba? Kailan ka pa gagawa ng mabuti o kailan ka pa gagawa ng tama kung wala ka na? Hindi mo na kaya yun. Hindi mo na kaya yun, mga kapatid. Gawin mo na hanggang ngayon. Gawin mo na hanggang nakikita mo pa yung mga anak mo, nakikita mo pa yung bansa mo, di ba? Ipaglaban mo na yung parte na gusto mong ipaglaban. Huwag kang manahimik sa isang parte na alam mong mali. Mamimihasa yung mga yan na hindi umiimik Okay lang naman sa kanila. Sige, gawin natin yung ganito kahit mali, kahit labag sa batas. Yung mga rule of law, inaapakan, nilalapastangan, okay lang yan. Bakit? Hindi po kasi tayo nagsasalita. Hindi natin sinasabi yung ating damdamin. Hindi natin ipinaabot sa kanila ang ating diskusyon sa kanila sa mga ginagawa nila, yung aksyon na mali. Paano sila makikinig? Paano nila ikukanyo kung hindi tayo magsasalita? Kaya hinahikayat ko po kayo. Magsalita po kayo sa isang parte na alam nyong mali. Huwag po tayo matakot. Kung sila kumakain ng ibang klaseng pagkain, katulad ng bato, bakal, dyan, diba? Pare-pares tayong kumakain ng kanin. Diba? Kung sila may buhay, tayo may buhay din. Kung sila magbabanta sa ating buhay, ikarapatan ni bahala sila, mananagot sila sa taas. Pero lagi natin tatandaan, mga kapatid. Ito lagi kong sa mga kwento, sa mga bagay na kuwan. Lagi natin tandaan. Minsan may nangyari sa isang tao. Siguro hindi naman sa inyo lingid yan. 40 saksak, 30 saksak pero buhay. Bakit? Hindi niya pa oras. Samantala yung isang tao, isang stick lang ng banana cue na malalim, tudas. Bakit? Oras niya na yon. Kung alam mo ba na ma-aksidente ka, lalabas ka? Hindi naman, di ba? Walang nakakaalam, ang Diyos lang nakakaalam ng ating kalagayan. Kaya nauunawaan ko sa iba, di ba? Nauunawaan ko sa iba na talaga yung takot naroroon. Okay lang po yun. Pero ako lagi ko sinasabi, kapag oras mo na. Kaya wag sila magtiwala sa sarili nila. Napansin niyo yung mukha ni Bongbong namamanas, di ba? Hindi tayo nananalangin na ano pa mang bagay na kahinanapnan. Pero lagi natin tatandaan, lahat may hangganan. Lahat may katapusan. Kahit napakalakas mo, strong man o ano ka pa man, kapag ikaw napapanahon na, ayaw at sa gusto mo, mawawala ka sa mundong ito. Iyon ang sinasabi ko, idinidikdik ko sa inyo, mga kapatid. Kapag oras na natin, wala tayong magagawa. Pero may karapatan tayong humiling sa taas na dagdagan ng buhay natin. At ingatan tayo. Diba? Ganun lang. Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa na hindi naman kalabisan. Tayo nagsasalita sa isang parte na ikagaganda ng ating lipunan. Ikagaganda ng ating bansa. Bakit? Maling-mali Maling-mali ang mga ginagawa. Sablay lahat. Wala sa batas. Niyuyurakan ng batas natin, mga kapatid. Kaya sana, makita nyo na po ang mali. Okay, mga kapatid, salamat po at God bless sa lahat. Lagi kong sinasabi, mga kapatid, mag-ingat po tayo lagi. At sabi ko lagi, kapag mali. Kapag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po.
At salamat sa lahat. Ingat po tayong lahat at I love you sa lahat po.